Magandang gabi sa lahat, lalo na sa mga followers ko. Kumusta na po kayo? Mga ka-subscribers ko dyan, sana naman walang sawa kayong sumuporta sa akin. Lalo na sa nanood nitong video na to, huwag kayong mag-skip dahil ituturo ko sa inyo paano mag-loan online. Maganda to kasi pag mag-loan ka dito, hindi naman sabihin na maganda talaga. Mayroon lang talagang kalagandahan kasi sobrang bilis lang talaga mag-loan dito sa apps na to. Siguro kung sa iba yung nakaalam nito, siguro marunong sila. Pero sa mga bago dyan na gustong malaman kung paano mag-loan online, alam mo naman pandemic, di ba? Kailangan natin na pera para sa bahay, di ba? Hindi naman talaga sapat natin lahat ng trabaho, di ba? Mayroon namang iba dyan na maliit yung sinasahod nila. So, kailangan natin ng pera. Ang nakagandahan ng apps na to kasi sobrang bilis lang, kahit 2 minuto, pwede mo na makuha yung pera mo. Tapos, kung may bank account ka or GCash or gusto mo Palawan, nasa iyo yan kung anong gusto mo, di ba? Hindi naman lahat na may bank account, di ba? At saka yung iba wala namang GCash. So sa Palawan kung nasa iyo yan kung anong gusto mo, di ba? Sa mga bago diyan, huwag kayong mag-skip dahil ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-loan online po. Punta kayo muna sa Google. Pagkatapos sa Google, mag-search kayo ng DragonPay how to loan or DragonPay lang po. Kasi pag naka-search mo yung DragonPay, dyan sa baba ng DragonPay may nakalagay naman dyan na form. Tapos pipill upan nyo lang. Ilagay nyo ng pangalan mo, tapos complete address. Pagkatapos lagay mo yung Gmail mo, tapos yung contact number mo. Kasi importante sa kanila yung contact number. Pero hindi naman na kailangan sila ng ano ba yun? Quadrilateral. Kasi may iba nang hihingi ng quadrilateral, diba? Yung sa DragonPay, talagang sobrang mabilis at saka hindi sila mabusisi sa mga kailangan nila sa atin. Hindi sila kailangan na makumikir, diba? Kasi iba naghihingi ng kumikir. Minsan yung kamag-anak mo hinihingi ng pangalan o number, diba? So dito sa DragonPay, hindi sila ganon kasi sobrang bilis lang, tapos hindi ka talaga papahirapan sa kanila. Pero kailangan mo talaga may Gmail ka at saka contact number po. Aww. Kailangan mo nang may contact number kasi doon magtitext yung conference po na reference number po ay ititext niya sa inyo. Pagkatapos po, punta ka sa Google, tapos na-search mo na yung DragonPay, ay click mo lang yung nakalagay doon, how to loan or gusto mo bang mag-loan. Pagtapos mong i-click doon, tapos naka-fill up ka na, isin mo agad at magtitext niyan sa Gmail at saka sa number mo na i-confirm yung reference number para masin na lang yung pera yun sa inyo. Paalala lang po sa lahat, lalo na sa gustong mag-loan sa DragonPay. Alam mo, sa unang loan lang po, ang mas kagandahan po kasi kung mag-loan ka ng 1,000 po, isisend niya sa inyo ay 950 po. Talagang 950, babawasan po nila ng 50. Tapos, pag mag-pay ka na sa kanila, magbayad ka na, pwede ka mag-send po sa Palawan, nasa iyo yan. Sa Palawan ba, sa Emulliers, sa LBC. Kasi maisin naman sa inyo na kung saan gusto mo mag-send ng pera sa kanila, ipapakita ko diyan sa taas. Ayan po, kung gusto ko mag-send kung saan gusto mo, ipapakita naman sa nila kung gusto mo online o gusto kang may GCash ka, isin mo lang agad sa account nila. Kung wala ka namang GCash, kung nahihirapan ka, pwede ka naman padala sa Palawan kasi yung Palawan konektado rin sa kanila. Tapos yung sinasabi ko sa inyo, pag unang loan, maliit lang bawas yun. Binabawasan ka lang ng 50 pesos. Tapos pag mag-repay ka po, yung magbabayad ka na 1,000 po yung ibabayad mo sa kanila. Tapos sa Palawan, walang bayad po yun, yung unang loan. Iwan ko lang sa pangalawa po. Kasi inuulit ko po, kasi maliit lang. Kasi akala ko, yung bago pa, nung ako nag-loan, 50 lang agad babawasin. Yung nag-reloan na po ako, ay parang nadismayado po ako kasi yung nilon ko na nag-reloan ako ng 2,000 ay talagang malaking binabawas sa akin. Parang binawasan ng 150 po. Parang tumaas ng 50. Tapos yung babayaran ko, hindi dapat pabayaran ko, dapat i-2,000. Ay babayaran ko yung babayaran ko sa kanila is 2,300 na po. Sobrang laki. Maganda lang pa yata sa umpisa yung yung loan nila. Pero maganda naman pag bago ka pa, gusto mo lang kaysa ka lang mag-loan doon sa kanila, okay lang naman. Pero yung pangalawa, sobrang laki na po yung tubo nila at pabawasan pa yung pera mo.
Tapos yun nga po, malaking bawas, parang 30% na ata o 40% yung bawas nila. At ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung binabawas nila. Yan sa taas po, makikita niyo naman. Yan po ang binawas nila sa akin. Umutang ako nag-loan ako pa ng 2,000, tapos ang na-receive ko po ay 1,750 lang po. Siyempre, pinapasok nila sa bangko ko, sa bank account ko, tapos kinakaltasan ng bank. Yan nga, ang nakuha ko lang is kasi may pundo ako dati sa bangko ng 50. Kaya naging 1,700 po yan. Kaya yung iniwan ko lang yung 100 kasi kailangan ng balance ng ATM ko. Kaya yung 1,700 lang yung po yung nakuha ko. Yun lang po. Pero ito lang ang masasabi ko, lalo na sa gustong mag-loan. Alam ko naman talaga na mahirap, di ba? Kailangan natin ng pera, lalo na pandemic. So kailangan natin ng kumita, di ba? So ito ang masasabi ko sa inyo, mas maganda talaga pag unang loan lang dito. Pero pangalawang loan na po, malaki na po yung kaltas nila. At ito pa ang pinakabawal po sa lahat. Talagang short term lang talaga. Yung unang loan ko po ay 10 days lang po. Kailangan mo talaga, wag kang lumampas talaga ng 10 days po. Ito lang masasabi sa inyo, wag kang talagang lumampas ng 10 days. Pag nalumampas ka ng 10 days po, sobra talaga, para talagang nahimatay ka talaga. Kasi sobrang higpit po sa kanila. Kaya pag 7 days pa lang, dapat nakabayad ka na o 8 days. Kasi pag hindi ka nakabayad ng mating ng 10 days po, sigurado po lahat ng kamag-anak mo ititext nila. Tapos talagang mamapatatuhin ka talaga ng text nila, mumurahin ka. Tapos sasabihan yung kamag-anak mo na yung tao na to hindi nagbabayad ng utang. Kung gusto nyo, babayaran yung utang nyo to kasi nag-utang dito sa amin, tapos tinakasan. Talagang sobra talagang higpit nila. Dapat talaga, pag hindi pa talaga due ng utang mo, dapat babayaran. Pero hindi naman talaga maiwasan, pero ito lang masasabi ko sa inyo, wag talaga kayong umabot ng due. Kasi pag umabot ng due, talagang sobrang mahihirapan kayo. Alam naman natin na sobrang hirap ng pera yun. Dapat kung umutang ka dito, kung gusto lang mag-loan ka dito sa online, hindi naman ito nasasabihin ko na ito lang dagumpi. Lahat ng online po, pag lumampas ka ng due po, talagang magagalit ka talaga kasi lahat ng magkamag-anak mo at saka lang mga kapatid mo or yung mga kaibigan mo, i-chat nila na ikaw po yung isang tao na nag-loan sa kanila na hindi nagbayad. Hindi talaga sila tumatanggap ng mga paliwanag po. Kailangan talaga nila kung due na talaga. Dapat kung 10 days, 9 days po, dapat nagbabayad ka na po. Kasi lagi ang tumatawag sa inyo. Kaya sa mga sabi ko sa inyo, sa mga bagong mag-loan dyan, pag-isipan nyo muna po bago mag-loan. Kasi sa akin po, bago ako nag-loan po, inisip ko muna kung paano ako babayaran yan. Kasi inisip ko muna kung pag hindi pa dumating yung due na yan, ay dapat nakabayad na ako. Kasi alam ko po kung ano mangyayari sa akin pag hindi ako nakabayad. Talagang makikita mo talaga na sobrang mumurahin ka talaga pag hindi ka nakabayad sa tamang araw ng due po. Dapat kailangan mo talaga na makabayad ng hindi pa dumarating yung due. Kaya paalala ko po sa inyo, kung gusto mo mag-loan, isipan nyo muna mabuti. Hindi naman to talaga itong video na to nagsasabi sa inyo. Kasi minsan ay na TV Patrol po yan, yung mga online na loan na yan. Siguro alam nyo na yan, di ba? Pero meron naman paraan talaga kung gusto nyo. Kung gusto nyo mag-loan, dapat sa 7 days or 8 days may nakalaan na talagang pira para sa kanila. Para makaulit ka, kung gusto mo mag-loan ulit, ay tumataas naman yung araw nila sa loan. Mayroon naman 15 days tulad ko. Pangalawang loan ko na. 15 days na po. Pero talagang disimaya lang po ako kasi sobra namang laki ring binabawas nila. Sa umpisa lang ata ako pinaganahan nito. Sa pangalawang beses, sobra ng laki, parang hindi ko na nagustuhan. Siguro hindi na ako ulit. Hanggang ditong pangalawang loan na to. Hanggang dito lang kasi sobra ng laki binabawas nila. Tapos 15 days lang. Dapat 15 days. Pero dapat 11 days nakabayad ka na kasi pag di ka nakabayad, talagang magchat lang sa mag-anak mo. Magtataka ka lang, para ka nang hinahabol na aso dyan. Kaya ito ang gandang tips ko sa inyo. Kung mag-loan kayo, isipin nyo na mabuti kung mayroon bang pira pagdating sa araw na yan na ibabayad sa inyo.
Kasi kailangan talaga na mabayaran mo, masitol mo yung loan mo sa pagdating ng araw yan. Kasi hindi tulad yan na magutang sa bangko na pag hindi ka nakabayad ay magtutubo lang yung interest. Dito, pag hindi nakabayad sa tamang due ay talagang sobrang kalbaryo ng buhay mo. Talagang lahat ng kamag-anak mo para kang criminal dito. Kaya ito tamo sasabi ko sa inyo, pag-isipan yung mutuwi. Yun lang po, and God bless po. Magandang gabi sa lahat. Sana huwag kalimutan nyo kung mag-subscribe sa channel ko at i-like yung hiton bell dyan. Pindutin nyo lang dyan. At marami pong salamat, lalo sa nanood. God bless po.